Eto si Pedro, iba to. Nananaga ng tenga to eh. Tama? Isipin mo siya yung nananaga ng tenga. Siya nagsabi nito, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Eh siya nga yung nakaka-anxiety. Ang hirap kasama niya ni Pedro. Isipin mo pati si Jesus, sinasabihan niya na, hindi pwede. Di ba? Sabi ni Jesus, mamamatay ang anak ng tao. Sabi sa Bible, hinatak niya si Jesus, tapos sinabi niya, hindi mangyayari yan. Ang tigas ni Pedro. 1 Peter 5:7. Isa po ito sa mga banner verses ng Christianity. 1, 2, 3, go. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sino nagka-anxiety na? Palakpakan. Yan pong anxiety na yan, no? Ang dali, bakit parang... bagong logo na to. Parang BDO pala yun. Bagong logo ng video. Kasi maganda kasi ito, parang fiberglass eh. Okay. Pasensya na kayo, may ADHD ako. Okay, 1 Peter 5:7. Sino sumulat? Si Peter. Ang sabi niya, yung mga may anxiety, mga alalahanin sa buhay, mga fear of the future, mga depression. Okay, kanina diniscuss sa inyo si Elijah, di ba? A very powerful prophet, and then after his biggest win in his life, suffered depression. Alam niyo ba, yung mga ganyang period sa buhay, yung mga pinakamahihirap na hamon, yung mga bigla ka na lang lumulungkot na hindi mo alam kung bakit, bigla ka na lang nakatitig, tapos bigla ka lang umiiyak. Dumarating yan, madalas sa hindi, dumarating yan pagkatapos ng pinakamalaking panalo mo. Meron kang challenge, tapos natapos mo, nanalo ka. Pagkatapos nun, bakit? Kasi dun sa laban, bago ka nanalo, naubos mo yung tigas mo. Lalo pag public yung battle. Public yung battle, marami nang babash sa'yo, marami okay, nagmamanage ka ng church o nag-evangelize ka, nagpipreach ka. Yung ginawa ni Elijah, public yun eh. 800 to 1. Ang tindi ni Elijah. 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him. So si Elijah, naubos niya na yung tigas niya. Sino dito nakaranas na pagkatas ng panalo niyo, naramdaman niyo talaga naubos yung tigas niyo? Kaya pag biglang may umaway sa inyo, wala na kayong, kung hindi wala ka ng gana, sumagot, wala ka ng pasensya. Okay? Kaya mag-ingat kayo sa mga taong mabait na mahaba ang pasensya. Bakit? Kasi yung taong laging galit, ang galit niya pang isang tao lang. Kasi lagi siyang galit. Nasagi mo siya, galit. Minura mo siya, galit. Yung kung ano yung ginawa mo, pang isang tao lang yung galit niya. Lagi siyang galit eh. Pero yung mga tao, lalo mga lalaking sobrang haba ng pasensya, akala nila ngayon, okay lang sa yung binabatok-batukan ka araw-araw kasi hindi ka nagagalit. Hindi nila alam, nagpapasensya ka lang. Tapos yung isang nasanay, dahil akala niya libre kang batuhan, binatukan ka niya, tapos pinadala mo siya kay Lord. Kasi hindi niya na-anticipate na yung araw na yun, isang batok na lang, puno ka na. Natsempohan ka. So, mag-ingat kayo sa mababait kasi yung mababait, pag nagalit sila, hindi pang isang tao galit nila. Kung 100 beses sila nagpasensya at hindi nila yun na-release kay Lord at natsempohan mo, yung darating sa yung galit pang 100 tao. Naintindihan niyo ba? Okay. So, eto si Pedro, iba to. Nananaga ng tenga to eh. Tama? Isipin mo siya yung nananaga ng tenga. Siya nagsabi nito, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Siya nga yung nakaka-anxiety. Ang hirap kasama niya ni Pedro. Isipin mo pati si Jesus, sinasabihan niya na, hindi pwede. Di ba? Sabi ni Jesus, mamamatay ang anak ng tao. Sabi sa Bible, hinatak niya si Jesus, tapos sinabi niya, hindi mangyayari yan. Ang tigas ni Pedro. Next verse, 1 Peter 3:15. Ito matindi. 1 Peter 3:15. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Parang gusto sabihin, talaga, Peter, ikaw nagsabi pa niyan ha? Talaga. Sa inyong lahat, ikaw nagsabi niyan, gentleness. Pero ito si Pedro eh. Ibig sabihin, tinan mo siya, nag-grow siya.
Nag-mature. Leader na siya nito. Sa kanilang lahat, kaya si Peter ang nanghihingi ako kay Lord ng i-share sa inyo. Si Peter kasi leadership pag-uusapan natin. Sabi niyo leaders. Lahat po kayo dito, mga leaders kayo, one way or another. Especially if you have your own family already, leader ka po. Even if you're not doing ministry inside the church, what you do outside the church is part of your ministry. Please do not compartmentalize those two. Okay? Huwag ninyong isipin na ang ginagawa nyo lang para sa Diyos ay yung ginagawa nyo sa loob ng simbahan. Pag yan ang inisip mo, hindi ka maganda magtrabaho sa labas, hindi ka maayos magpatakbo ng pamilya, nagkakalat ka sa labas. Kasi iniisip mo, hindi naman para sa Diyos yun, ito lang yung para sa Diyos. Hindi ho. Pag Kristiyano ka na, lahat ng ginagawa mo, kahit saan, kahit kailan, kahit nga naglalaro ka lang, lahat yun para sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, whatever you do, whether you eat or whether you drink, anything at all, you do it for the glory of God. Amen? Kahit nagsa-social media ka lang. Ako sinasabihan ko yung mga youth sa amin, pag maglalaro kayo, huwag nyo kalimutan ha. Kristiyano muna kayo. You are first a Christian before you are a gamer. You are first a Christian before you are a commentator, a political pundit, or a professional, what have you. You are first a Christian. Kaya sabi ko, kung magta-trash talk kayo, kailangan pang Christian lang. Ano? Anong prayer request mo? Ganun. Pang Christian. Sino ba si Pedro? Sino si Pedro? Si Pedro yung sinabihan ni Jesus sa Matthew. Please bring up Matthew. Matthew 16:18. 1, 2, 3, go. I tell you. Si Pedro sinabihan yan. 12 sila, siningle out si Peter. Peter, you are Petrus, and I tell you that you are Peter. Petrus, small rock. Okay? Petrus. Yung Petra, big rock, si Jesus. Okay? Yung big rock, yun yung sa Gibraltar, yung bundok na bato, yun. Hindi yung bato na hawak ng kamay, hindi yung bundok na bato. And I tell you that you are Peter, and on this rock, yung Peter, Petrus, yung rock na yan, Petra sa Greek. Yan si Jesus. Okay? The truth that is Jesus is the Son of God. Yun yung sinasabi niya. Okay? And upon this rock, I will build my church. Yung church sa Greek, ecclesia. Ecclesia, ibig sabihin ng ecclesia, town hall, government center. Yun ang ibig sabihin ng ecclesia. Kaya sabi ko sa misis ko, nagpapastor kami ng church, sabi ko, kailangan nating ilabas ang church. Kasi kung tayo-tayo lang nagkakaintindihan dito, anong influence natin sa labas? Kaya yung youth fellowship namin, hindi kami nagkasya na yung mga youth pupunta lang doon tapos mag-fellowship. Sabi ko, meron na tayong Sunday service, meron pa tayong mga crash courses, meron tayong discipleship at kung ano-ano pa. Inuulit lang natin. Ang kaibahan lang ng service ng youth fellowship, merong games. Tama? Yun lang, merong games. Tapos yung mga youth excited, nandun yung crush nila. Yun lang yung kaibahan nun eh. Sabi ko, ilabas natin. Anong gagawin natin? Ako yung program director. Anong gagawin natin, pastor? Maglinis tayo ng community. Kasi urban poor kami. So, maraming addict dun sa amin. So, nilinis ko lahat ng addict. Hindi, joke lang. Okay. No. Nilinis namin yung mga kanal, yung mga naglagay kami poste. So, ngayon, pag nandun, sino naglagay ng poste? Ba't maliwanag na? Yung born again po. Ba't kayo naglilinis? May bayad ba kayo? Wala po. Ba't kayo naglilinis? Saan kayo? Doon po, sa born again. Tuwing may nangyayari maganda sa community, ba't may medical mission? Sa born again. Sino namimigay ng school supplies? Yung born again. Sino yung pastor nyo may pogi dyan? Yung born again. Government center. Kayo dapat, yung natutunan, kaya kayo nandito, para yung natutunan nyo dito, hindi lang dito. Hindi tayo military dito, di ba? Sa military training, di ba? What you hear, what you see, what you feel, when you live it here. Hindi ganun. Pag natutunan nyo dito, dadalhin nyo yan sa bahay nyo, sa trabaho nyo, sa school ninyo, kahit saan dadalhin nyo yan. Okay? Kaya ang binibuild natin dito, mga leaders, one way or another, you are a leader. You're a leader in your family, in your workplace, and in your area of influence. Amen? So, maraming binigay si Lord sa akin, marami siyang pinatunayan. Tapos pagpasok ko doon sa calling, minsan nakatitig ka sa pader, tinatanong mo sa sarili mo, tama ba itong ginagawa ko? Si Lord ba talaga yung nagsalita? Bakit ganito? Ano nangyari? Pero, ang gagawin kasi ni Lord, bibigyan ka ng mga tatandaan mo.
Sabi ni David, nung hinahabol siya ni Saul, ang sabi ni David, I have seen your glory and beheld your beauty and your majesty in the temple. Nung sinabi niya yun, nasa kuweba siya. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan sa kuweba yung nakita mo sa temple. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan sa gabi yung nakita mo nung araw, nung nakita mo nung umaga. Do not forget in the darkness what you have seen in the light. Naintindihan nyo? Okay, ano sabi sa word, ang sabi ng word of God? Psalm 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi niyo lamp. May tanong ako, saan nilalagay yung lamp? Sa maliwanag, sa madilim? Madilim. Sa tingin nyo, bibigyan kayo ni Lord ng lamp kung hindi kayo dadaan sa dilim? Ngayon, pag may hawak ka ng lamp, nasa dilim ka ba? Wala. Kasi meron kang liwanag. Pero yung paligid, madilim ba? Madilim. Intindihan nyo? Huwag kayong sasama ang loob sa Diyos. Huwag nyo iisipin na hindi kanyo niya sinamahan kapag madilim sa paligid. Kasi para doon nga yung word eh. Kasi lamp nga siya eh. Wala namang matinong tao na nagdadala ng lampara ng tanghaling tapat. Tama. May lampara ko. Ginagano-gano mo pa. Dadalhin mo yun sa madilim. Tama. Kaya pag dumilim sa buhay, ang hahanapin mo ngayon, Lord, anong sinasabi mo dito? Please guide me. Hindi yung, talaga may Diyos, bakit dumilim? Kaya nga, may lamp eh. Amen? Okay. Ngayon, si Peter, ito. Bakit si Peter? Kasi nga, leadership tayo, si Peter ang chief apostle eh. After Jesus, sa hierarchy, pag alis niyo sa earth, si Peter ang chief apostle. Okay? So si Peter ang leader. Paano? Saan kumukuha si Peter? Paano nakarating sa atin yung leadership ni Peter? Paano yan? Hindi naman siya expert. Mangingisda si Peter. Hindi naman siya nag-aaral kay John Maxwell ng leadership. Paano yung ragtag band ng mga design? Hindi ko sinasabing masama yun. Ang sinasabi ko, the limitations of Peter. Si Andrew ang nag-recruit kay Peter. Okay, so dito merong mga Andrew dito. Ano yung mga Andrew? Yung mga tao na nilagay ni Lord para mag-connect. Hindi sila magkakaroon ng malalaking ministry. Hindi sila makikilala. Hindi tutunog yung pangalan nila kasing tunog nung ni-recruit nila para kay Lord. Pero kung wala sila, hindi yun mangyayari. Naintindihan nyo? Nagpakain si Jesus ng 5,000. Sino ang nagdala doon sa bata? Si Andrew. Isipin mo tindi ni Andrew, pati bata pinagdiskitahan. Napay. Gusto mo lumapit kay Jesus? Oh. Si Andrew yun. 12 sila. Si Andrew lang yung may ganung initiative. Si Andrew lang yung nagdala kay Pedro. So sasabihin natin, si Pedro, napakatindi ni Pedro. Pero kung wala si Andrew, gets nyo? Si Pedro, tinawag ni Jesus. Paano yung itsura ng first calling ni Peter? Sa Luke chapter 5 yan. Di ba, nangingisda sila, tapos wala silang huli, magdamag silang walang huli. Dumating si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, Pedro, pahiram ng bangka. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ipagsaguan mo ako. Kasi hindi mo naman pwede iwan si Jesus dun sa aanurin yun. Naintindihan nyo? Isasakay mo si Jesus sa bangka, tapos si Jesus mag-isa lang doon, wala kasama. Aanurin yung bangka. Kaya kailangan nandun si Pedro. Okay? Nagtitimon ng bangka, nagsasaguan para hindi sila aalis, hindi sila aanurin. Okay? Tsaka magbababa ng anchor. Okay? So lahat ng kailangan, yun ang ibig sabihin nun. If you understand the culture, nung sinabi ni Jesus na pahiram ng bangka, ibig sabihin, ipagsaguan mo ako. Tingin nyo, gano'ng katagal si Jesus nag-speak? Dito 1 hour ako nag-speak, di ba? Pero parang ang bilis lang. Patapos na eh. Okay, patapos na ako eh. Okay? Ang bilis lang kasi pag talagang pag gusto mo yung nangyayari, ang bilis eh. Tama? Alam ng mga gamer yan, di ba? Hala, ating gabi na. Di ba? Okay. Huwag kayong ganun ha, sayang oras. 25 minutes na lang. Okay, so, binibilisan ko po. Hindi talaga, pag pinanood nyo sa video, paki-slow mo na lang ha. Kasi ang bilis ko magsalita. Pinagkakasya ko, pang isang sem to eh. Okay, tama. Okay, tinawag niya si Peter. Ibig niya sabihin, ipagsaguan mo ako. Pag sa probinsya po lalo ganun, mabagal ho oras doon. Tsaka, ang dami, maraming nagpuntahan doon nung nakita nila alam nila ando si Jesus, mga galing pa yung kabi-kabilang baryo. Nung nagme-medical mission kami, halimbawa sa Polillo Islands, yung mga nanonood ng Jesus film, may dala pang sariling bangko yun. May dala silang mga kahoy na bench, galing pa sila sa kabilang bundok, naglakad sila ng 2 oras. Tapos magpipreach ka ng 30 minutes. Naglakad kami 2 oras, magsasalita ka lang 30 minutes. Naintindihan nyo? Naalala ko yung isang American missionary sa China. Pagdating niya daw doon, sabi ng pastor sa kanya, sabi niya sa pastor, what will I teach? Sabi ng pastor sa kanya, the Bible. Yes, what part? Everything.
Everything. From Genesis to Revelation. Kain lang daw pahinga. Magpipreach daw siya. Tapos lunch. Pagtas mag-lunch, magpipreach na naman siya. Inabot na ng dinner, magpipreach na naman. Kasi gutom na gutom sila sa word eh. Komunista China nun eh. Kinakabisado nga nila yung Bible eh. Para pasa-pasa. Pag memorize ko lang, sa'yo naman. Ganun sila, matindi. Oh, panahon ni Jesus, tingin nyo, ilang oras siya nagsalita? Okay, bigyan ko kayo ng conservative estimate. Tingin ko mga 3. Tama? So, ibig sabihin, si Pedro, magdamag silang ng isda eh. Nagliligpit na nga. Isipin mo kung nasa Max's restaurant ka, closing ka, tapos dumating si Jesus, may kasamang 12, kakain daw sila. Di ba umay? Di ba? Pauwi ka na eh. Si Pedro, hindi lang siya nagliligpit siya na masama ang loob niya kasi magdamag, wala silang. May tanong ako, sa tingin nyo si Pedro, lagi siyang walang huli? Kung lagi siyang walang huli, edi sana nag-iba na siya ang karir. Tama? So, ibig sabihin, may mga gabi, may mga araw na meron siyang huli. Tama? Kailan dumating si Jesus? Nung meron, nung wala? Kaya kung walang-wala ka, may good news ako sa'yo. Paboritong puntahan ni Jesus yan. Para pag nakaahon ka dyan, wala kang ibang maituro. Paano nangyari? Totoo kasing may Diyos. Amen. Amen? Eto na. Tapos na. Thank you, Pedro. Sipag mo. Dahil masipag ka, dalhin mo to sa malalim. Tapos hagis mo yung lambat mo dun para may huli ka. Sabi ni Pedro, ang sabi ni Pedro, Rabay, magdamag kami ng isda. Wala po kaming huli. Pero sige, sabi niyo po eh. Tama? Pag di mo, kasi ako mahilig sa cultural studies eh. Nung tinitin ako sa school, ay, ganito pala ito. Bakit? Kasi nung mga bata pa kami sa Sunday school, pag tinuturo to, kita nyo, gayahin natin si Pedro. Kahit pagod na puyat na siya, dahil sinabi ni Lord. Ang sabi niya, Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. Tanong, ganun ba si Pedro? Ha? Nung sinusunod niya na si Jesus, disciples na siya si Jesus, ganun ba si Pedro? Ganun ba siya? Lord, dahil sinabi mo. Ha? Disciple na nga siya ni Jesus, kontra pa siya ng kontra. Lalo na to, ngayon lang sila nagkita. Ano sa tingin nyo? Ha? Ano ibig sabihin nun? Kayo mga rabay kayo, porque nagtuturo kayo, akala nyo alam nyo lahat. Yun ang ibig sabihin nun eh. Sige po. Sabi nyo eh. Ano ibig sabihin? Pag walang nangyari Naintindihan nyo ba? Eastern ho ang Bible. Ito problema sa mga Western, masyado silang face value eh. Ano ibig sabihin ng face value? Kaya natiterrorize sila sa ating mga Pilipino kasi Eastern tayo. Eastern ho ang Bible. Mga Eastern ang mga tao dyan. Hindi sila face value. Alam mo, may nanligaw ka, umakit ka nanligaw sa probinsya. Tapos alas 9 na nandun ka pa. Tapos lumabas yung tatay, may dalang banig. Wala siyang sinasabi. Nilatag sa harap mo. Ano ibig sabihin nun? Umuwi ka na, boy. Tama. Kung di mo yun naintindihan, babalik ka sa Manila, ibibida mo pa yun. Kumusta yung niligawan mo sa Pampanga? Pare, gustong-gusto ko ng tatay. Doon ako pinapatulog. Marami tayong kayang sabihin kahit iba yung, naintindihan nyo, na hindi natin sinasabi, tsaka, o kaya, kabaliktaran yung sinasabi natin. Tama? Sabi ni Pedro, sabi niyo po eh, maintindihan nyo to kapag nagda-drive kayo, tapos katabi niyo yung misis nyo o may ibang, tapos sabi niya, diretso mo. Sabi mo, hindi, kanan papunta doon. Hindi, diretso! Ano sabi mo? Okay, sabi mo eh. Ano ibig sabihin? Pag tayo naligaw ha? Tama? Sabi ni Peter, sabi niya po eh, isipin mo ko ikaw si Pedro, puyat, pagod, tapos pinagtrabaho ka pa niya, tapos ngayon, inutusan ka pa! Punta daw sa malalim! Siguro si Pedro tingin kay Andrew,
Hagis. Ang daming huli. Sobrang dami ng huli. Kailangan nilang tawagin si John tsaka si James. Pero ayaw nilang malaman ng lahat na maraming huli kasi, syempre, pagkakaguluhan yun. Kaya sabi sa Luke, sinenyas lang nila. Hindi nila sinabi. Kasi nasa tubig ka, pag sumigaw ka, rinig ng lahat kung ano sinabi mo eh. Kaya si Jesus nagpipreach sa tubig kasi amplifier yung tubig eh. Sinenyas lang daw. So kung Pilipino sila, ganito yun. Psst! Daming sta. Okay. Ano sabi ni Pedro? Nung na-realize niya, hindi ka na karaniwang tao yun nasa harap ko. Ano sabi niya? Panginoon, lumayo po kayo sa akin! Kanina, nanggigiri siya eh. Sabi niyo po eh, magdamag kaming ng isda eh. Pero sige, sabi niyo po eh. Ngayon, iba na. Hindi niya sinabi, ang galing niyo naman. Bukas ulit ha. Hindi. Ang sabi niya, Panginoon, hindi na rabay, hindi na guro, Panginoon na. Panginoon, lumayo po kayo sa akin dahil ako'y isang makasalanan. Ano ibig sabihin nun? Kasi sa mga Hudyo, ganito yan. Pag ikaw malinis, hinawaan ka ng marumi, dudumi ka. Kaya natatandaan niyo yung babaeng may bleeding? Nung sinabi ni Jesus, sino humawak sa akin? Nung lumapit siya, sabi sa Bible, nanginginig siya sa takot. Bakit? Kasi ang dami nila, marumi siya, humawak sa kay Jesus, nadikitan din siya ng iba, di ang daming dumumi dahil sa kanya. Baka mabato pa siya doon. Intindihan niya? Kaya nanginginig siya sa takot. Tapos sabi ni Jesus, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Bakit? Kasi ibahin niyo yung Jesus. Kasi ganito yan eh. Sa kanila, halimbawa sa Isaiah chapter, I think 6 verse 8, ang sabi ni Isaiah, patay, nakita ko ang Diyos sa kanyang trono. Marumi ako. I am a man of unclean lips. I live among unclean people. Ano ibig sabihin nun? Mamamatay ako. Madumi ako eh. Nakita ko yung banal na Diyos. Sigurado mamamatay ako. So si Pedro, kung tao lang to, tapos nakadikit siya sa akin, iba siya eh. Banal eh. Sinunod siya ng mga isda eh. Hindi ko siya pwede hawakan. Mahahawa ko siya. Kaya lumayo po kayo sa akin. Ngayon, kung hindi ito tao, mamamatay ako. Naintindihan niyo? Kaya lang ibahin niyo yung Jesus. Kung tayo, pag dumikit ka, mahahawa ka kasi because bad company corrupts good character. Si Jesus iba. Pag madumi ka, dumikit ka kay Jesus. Hindi yung dumi mo hahawa kay Jesus, yung linis ni Jesus hahawa sa'yo. Kaya huwag kayo sasabihin, hindi, ayoko sumama, ayoko makinig kasi nakakaya, nagmumura pa ako, nakakaya, meron pa akong bisyo, nakakaya, punta tayo sa church, ayoko, bakit? Kasi ang dami ng buhay ko, ayoko lumapit sa Diyos, ayusin ko muna yung buhay ko kasi magulo, tapos saka ako lalapit, nakakaya eh. Isipin mo kung sa ibang bagay mo yung ginamit, punta tayo sa car wash, ayoko, bakit? Ang dumi ng kotse ko. Nakakaya. Yun nga yung maglilinis eh. Naintindihan nyo? Yun yung nangyari kay Peter. Tinawag ngayon siya ni Jesus. Tapos marami pa. Siya lang yung nag-iisang, kaya debatable yan eh. Sabi nila, hindi pwede. Walang possibility na si Judas maligtas kasi tinawag siyang son of perdition. Si Pedro nga tinawag na Satanas eh. Sabi niya, get thee behind me, Satan. Isipin nyo, paano naligtas si Satan? Naintindihan nyo? Tinawag siyang Satan. Kaya siguro mula nun na nahimik si Pedro ng konti kasi bida-bida siya lagi eh. Tapos biglang tinawag na Satan. Siguro tuwing may Pedro, tanungin mo kay Jesus. Ayoko kayo magtanong. Matawag na naman ako Satan eh. Pero mo tawagin ka Satan? Si Bishop ba may tinawag na sa inyo Satan? Wala pa, di ba? Oh, Satan! Ngayon ko lang! Lagi kang late ah! Si Pastor tinawag ako Satan. Si Jesus tinawag si Pedro na Satan. Okay, ano yung mga sinabi ni Pedro kanina? But in your hearts, revere Christ. In your heart, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to anyone who asks you of the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Saan niya yan nakuha? Yan ang banner verse ng buong Christian apologetics.
yung apologia, yung defense of the Christian faith, doon galing sa sinabi ni Pedro. Saan niya nakuha yung cast all your anxiety on Him because He cares for you? Saan niya yung nakuha? Eh si Pedro pasaway. John 21. Tingnan niyo yung last encounter nila with Jesus. John 21. Pakilagay po, John 21. Okay, basa. 1, 2, 3, go. Alam niyo kung kailan ito nangyari? Nung third appearance ni Jesus. Third na grupo. Kung kasama yung mga individual, pang-5 na yan. Kasi merong road to Emmaus tsaka si Mary Magdalene. Pero sa disciples, pangatlo yan. Okay? Pangatlong beses na lumitaw si Jesus nung buhay na siya. Yan ang sabi niya kay Pedro, last part yan ng conversation nila. Di ba tinanong niya, mahal mo ba ako? Tama? Ilang beses niya tinanong? Okay, tapos sabi niya kay Pedro, pag matanda ka na, ngayong bata ka pa, nagpupunta ka kahit saan mo gustong pumunta. Pag matanda ka na, may magdadala sa iyo sa lugar na hindi mo gustong puntahan at iinat ang mga kamay mo. Sabi dyan, sa next verse yan, sabi, by this, Jesus implied the manner in which Peter would glorify Jesus through His death. Okay, sinasabi ni Jesus sa kanya kung paano siya mamamatay pag matanda na siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Grabe. Pang-ilan na tong litaw? Pangatlo. May tanong ako sa inyo, sino talaga nagbabasa ng Bible? Palakpakan lang, babasa kayong gospel. Okay, good. Okay. Yung unang litaw ni Jesus, nandun ba lahat? Nandun lahat? Siyempre, wala na si Judas, siyempre. Okay, so 11. Nandun lahat yung 11? Nandun wala? Wala. Sino wala? Si Thomas, yung naka-imberto ng sarsa. Si Thomas, okay. So, wala na si Thomas. So, 10 ang nandun, okay? Wala si Thomas. On the 8th day, binalikan ni Jesus yung 11 para kay Thomas. Tama? Tapos sabi niya, hawakan mo, di ba? Tapos hawakan mo. Tapos sabi ni Thomas, Theos me, curious me, Theos me, my Lord, my God. Tapos sabi ni Jesus, naniniwala ka kasi nakita mo ko eh. Mapalad ang mga taong maniniwala kahit hindi nila ako makikita. Ano ibig sabihin? Pre-prophesy ni Jesus yung pagdating natin. Thomas, naniniwala ka ngayon, nakita mo ko. Darating sila Resty, sila Router, hindi nila ako makikita. Pero maniniwala sila. Yes, ha? Okay, nakita tayo ni Jesus, paparating tayo. Hindi natin makikita si Lord, pero maniniwala tayo. Pero mararanasan natin siya. Okay, listen. Okay? 2 litaw yon, 2 litaw. Pangatlong litaw, pinuntahan niya lang talaga si Pedro. Okay? May tanong ako sa inyo. Yung unang litaw, nasan si Pedro? Nasan siya? Sabi niya kay Mary Magdalene, sabihin mo sa mga kapatid ko at kay Pedro, siningle out si Pedro, sabihin mo buhay na ako. Tapos lumitaw siya doon sa gitna nila. Tanong, nandun ba si Pedro? Nandun wala? Nandun wala? Nandun. Kasi kung wala, sasabihin, wala si Tomas at saka wala si Pedro. Eh, si Tomas lang ang wala eh. Okay, so nandun si Pedro. Okay, pangalawang litaw. Nandun si Pedro, wala? Nandun. Nandun. Kumpleto na sila. May tanong ako, may sinabi ba si Pedro? Unang litaw, may sinabi si Pedro? Wala. Pangalawang litaw ni Jesus, may sinabi si Pedro? Wala. May tanong ako, kailan walang sinasabi si Pedro? Basahin niyo yung buong narrative ng New Testament. Tahimik ba si Pedro? Lagi nga yung nakikipag-unahan para magsalita. Nung sinabi ni Jesus sa John chapter 6, sabi niya, di ba iniwan siya ng mga multitudes. Tapos paglingon niya sa 66, 67, 68, turning to the 12, from that day forward, many of His disciples deserted Him and no longer followed Him. Turning to the 12, He said, you're not leaving too, are you? Kayo, alis na rin ba kayo? Peter! Si Peter lang sumagot. Peter answered, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Si Pedro lagi sumasagot. Nung nandun sa Lord's Supper, sabi ni Pedro, Lord, hindi! Mamamatay ako kasama mo! Tama? Tapos nabuhay si Jesus. Lumitaw, buhay. Nasaan si Pedro? Sasabihin ko sa inyo kung nasaan si Pedro, ha? Nandun si Pedro. Pero malamang-lamang ayaw niyang lumapit. Nagkakagulo silang lahat kay Jesus. Ito hula ko lang. Hindi naman ito doktrina. Pero buklatin niyo ulit yung mga Bible niyo at i-try niyong i-dispute yung sinasabi ko ngayon. Pangalawang litaw,
pati yung sinabi ni Tomas sinulat, wala pa rin sinasabi si Pedro. Sa John chapter 21, ang verse 1 niyan ito. Si Pedro, sabi niya sa mga kasama niya, mangingisda na lang ako. Isipin mo, 3 taon araw-araw kang kasama ni Jesus. Naniniwala ka siya yung Misaya, magiging hari at lahat-lahat. Nag-aagawan pa kayo kung sino tatabi kay Jesus. Lagi kayo nag-aaway kung sino ka kami ni Jesus. Tama? Tapos namatay si Jesus. Tapos hinayang na hinayang kayo lahat. Galit na galit kayo at lungkot na lungkot kayo at nagtatago kayo, takot na takot kayo. Kasi si Jesus, yung sinasabi niyong pag-asa ng Israel, tapos wala na siya. Tapos on the 3rd day, lumitaw! Tapos sinabi niya, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo maintindihan. Nagibain ninyo ang templong ito, 3 araw itatayo ko. Ito yun, nagkakagulo ngayon yung mga kasama mo. Yes, buhay si Jesus! Si Pedro walang sinasabi. Tanong niyo, ba't wala siyang sinasabi? Tanong niyo, bakit? Kasi sa Luke 22, pakilagay nga po dyan. Basa, 1, 2, 3, go. Ito ang huling memory ni Peter kay Jesus. Ang huling niyang nakita si Jesus, ginugulpi si Jesus. Tapos sabi niya, hindi ko kilala yan tao na yan. Pangatlong beses niya nang sinabi. Sabi pa sa ibang gospel, he began calling down curses. Sa simpleng Tagalog, napamura na si Pedro. Hindi ko nga kilala, anak ng... Ito pa mas matindi, gano'n ka-ridiculous yan. Galilean si Pedro, kaya pinipilit ng babae, kilala ka na, kasama ka nung Jesus eh. Galilean kayo eh. Eh nasa Jerusalem sila, city yung Jerusalem. Ibig sabihin, kung sa atin, Manila. Nasa Manila sila. Doon ginugulpi si Jesus, magkakasama sila mga batang waray. Naintindihan niyo ba? Kasi sa damit pa lang makikita mo, sa punto ng salita, makikita mo kung sino yung Galilean. Kaya nga sa parable ng The Good Samaritan, hindi na malapitan yung Hudyo. Bakit? Walang damit. Walang damit. Hindi rin nagsasalita, walang malay. Ano yun? Di mo yung pwedeng hawakan kasi madidefile ka, lalo kung priest ka, di mo yung pwedeng hawakan, di mo rin alam kung taga saan siya. Ano. Tapos yung Samaritan, dumating sa lugar ng mga Hudyo, nakapang Samaritan, magkaaway sila. Tapos may dala siyang Hudyo. Paano mo ipapaliwanag na hindi ikaw ang gumulpi doon? Ikaaway mo silang lahat. Isipin mo, Sputnik ka, pumunta ka sa lugar ng okso, may dala kang okso. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo? Kung ngayon yan nangyari, sasabihin ng babae, kilala ka namin eh. Deny ka pa, fake news ka eh. Kasama ka ni Jesus, assistant ka ni Jesus eh. May selfie pa kayo, nakita ka. Tsaka hindi mo matatanggi, mga batang waray kayo. Sabi ni Pedro, pagunta ikaw, kabuhawan mo, hindi ako waray, wala kang ebidensya. Nakakatawa pakinggan, pero kung ikaw si Pedro, bakit? Ipapako ka rin eh. Kaya nga wala sa kanilang nakalapit si John lang kasi si John bata pa, tapos kasama niya yung nanay ni Jesus. So hindi siya pwede hulihin. May ganun silang kultura eh. Ginagalang nila yung may edad eh. Kaya tinan nyo, nung sumigaw si Jesus, alam ni John kung ano sinabi, Father, into your hands I commit my spirit. Si Matthew hindi niya alam. Sabi lang niya sa Matthew, sumigaw si Jesus ng malakas, patay. Yun lang bakit? Hindi siya makalapit eh. Narinig lang niya sumigaw. Pero nakita ni Matthew na punit yung tabing ng temple. Si John din niya nakita. Bakit? Nasaan siya? Nasa paa siya ni Jesus. Nakita niyo? Paano ka magsasalita? Ang huling sinabi mo, hindi ko siya kilala. Tapos tumingin siya sa'yo, tumilaok yung manok. Kung ikaw si Pedro, may sasabihin ka? Ano, paglitaw ni Jesus, sasabihin mo, Lord kita niya naman. Ha? Tapos sabi niya, mangingisda na daw siya. Ano sabi ng mga kasama niya? Sabi ng mga kasama niya, wala ka pala, mahina ka pala eh. Bida-bida ka eh. Hindi. Ano sabi sa gospel sa John 21? Sabi nila, sasama kami.
Alam nila may pinagdadaanan si Pedro. Nakwento ni Pedro yan. Nakwento niya yan malamang nakatitig sa akin. Tapos, sabi dyan, he wept bitterly. Sa Tagalog, tumangis siya ng buong pait. Paano iiyak ng buong pait yung maskuladong Galilean na mahaba ang balbas? Ano itsura? Hindi niya tama! Oh, basag na basag yan. Tapos lumitaw si Jesus. Oh, paano ka magsasalita ngayon? Pangatlong araw, ang sabi sa Bible, ba't siya mangingisda? Yun siya eh. Sa Luke chapter 5, nang pinuntahan siya ni Jesus, nangingisda siya eh. Ba't ka mangingisda ulit? Nabuhay na si Jesus oh. Pwede na ituloy. Ano sabi ni Pedro? Nangingisda lang ako. Ano ibig sabihin? Kayo na lang dyan. Hindi na ako pwede dyan. Wala na akong mukhang ihaharap kay Jesus. Mangingisda na lang ako. Sabi ng mga kasama niya, samahan ka namin. Kung meron po sa inyong pinagdadaanan, hindi muna nila kailangan ng sermon, kailangan nila ng kasama. Samahan nyo lang muna. Huwag kayong mag-compromise, pero samahan nyo. Namatayan, ayan kasi namatayan. Hindi kasi nag-tight. Samahan nyo. Nasira yung pa, sinabi ko na sa'yo, di ko nakikinig sa akin. Samahan mo muna. Sinamahan nila si Pedro. Tapos si Jesus, ilang beses niyang tinanong si Pedro, mahal mo ba ako? Oh, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Ilang beses siyang dininay ni Pedro? So kung ilang beses siya bumagsak, doon siya tinayo. In fact, sobrang curious ng case ni Pedro kasi sinabihan siya ni Jesus, Pedro, bagsak ka 3 beses mo ko i-deny. Pero pinanalangin kita eh. Pagbalik mo, palakasin mo yung mga kapatid mo. Siya yung babagsak. Siya yung sinabihang magpalakas ng mga kapatid. Ba't hindi sinabihan si Tomas? Ba't hindi sinabihan si Philip? Ba't hindi sinabihan si John? John, ikaw pinakamagaling. Ikaw ang magpalakas. Ito si Pedro babagsak na wala kang kwenta. Bakit ko sino yung babagsak? Yun na sinabihan. Pag nakabalik ka, palakasin mo lahat ah. Kasi totoo lang, huwag tayo magplastikan dito. Lahat tayo dito bumagsak na eh. Yung iba hindi lang nakita. Bumagsak ka na. Sa isip, sa puso. Bumagsak ka na. Minsan nasabi mo na sa Lord, Lord, ayoko na. Tama. Sabi ni Lord, pagbalik mo, palakasin mo yung mga kapatid mo. Kasi kahit yung pagbagsak mo, tsaka yung mga sakit-sakit na naramdaman mo, lahat yan kayang gamitin ni Lord eh. Lahat yan kayang gamitin ni Lord. Kasi ang pinakatotoong makiramay, yung namatayan na. Ang pinakatotoong makiramay, yung naranasan ng mamatayan. Kung naranasan mo bumagsak, ngayon mas matindi panalangin mo para dun sa iba, para wag silang bumagsak. Tama? Tama. Oh, marunong ka na ramay ngayon. Okay? Totoo na yung concern mo. Sinabi ni Jesus, okay, Pedro, mahal mo ako. Opo, okay. Pagtanda mo, mamatay ka para sa akin na ganito. Sa history, ganun eh. Pinako si Pedro, nag-request pa siya, pwede ibaliktad, nakakahiya kay Jesus. Tapang! Ito na. Acts chapter 12. Acts chapter 12. Basahin niyo to. 1, 2, 3, go. Bakit ito? Leadership kuya. Oo nga. Kasi kung ang sasabihin ko lang sa yung technicalities ng leadership, matututunan nyo yun sa ibang paraan. Pwede nyo nga i-chat GPT yun eh. Pero ito, hindi alam ni chat GPT to. Yan. Because AI can only give you information, not revelation. Revelation comes from God, from spending time at His feet. Hindi ko sinasabing maling gumamit ng AI o ano, hindi. Ang sinasabi ko may limitation siya. Hindi mo makukuha sa technology yung makukuha mo sa paan ng Diyos. Okay, makinig. Ano na nangyari dito? Kakamatay lang ni James. In-execute si James, nilaglag sa temple wall. Patay. Sa wall ng Jerusalem. Patay. Tapos anong nangyari? Yung mga Hudyong kalaban ng mga Christians, tuwang-tuwa sila. So si Herodes, naisip niya, lalo pala akong sisikat, tuwang-tuwa yung mga tao nung nagpatay ako ng disciple ni Jesus. Sino kaya magandang isunod? Siyempre, si Peter na yung susunod. Pinahuli niya si Peter, hindi nakatakas. Nahuli.
kinulong. Inosente yan, walang krimen, nakulong. Ay. Ay. Tapos, kinabukasan, lilitisin na siya. Alam naman natin, kangaroo court yan eh. Ang bilis lang ng paglilitis dyan eh. Wala naman siyang laban dyan eh. Si Jesus nililitis ng madaling araw, umaga, pinako na eh. Tama? Oh, pag nilitis siya, tingin nyo, may human rights ba dyan? Meron ba dyan, wala. Wala siyang defense lawyer dyan. So pag nilitis siya dyan ng umaga, tanghali, patay na siya. Tama? Oh, tanong, anong ginagawa ni Pedro? Anong ginagawa? Tulog! Natutulog! May tanong ako sa inyo. Saan siya kumuha ng tulog? Saan siya kumuha ng tulog? Mamamatay ka bukas, natutulog ka ngayon. Sigurado siya mamamatay sa... Si Herodes yun eh. Kung ikaw si Pedro, sinabi ni Herodes, bukas mamamatay ka, kagaya ni James, si James kamamatay lang, nakita niyo lahat patay si James. Tapos ang ginagawa ni Pedro, natutulog. Yung iba nga sa atin eh, wala lang pambayad ng Meralco, hindi nakakatulog eh. Papuputulan na tayo bukas, yung tuition ni Bonso, hindi ako nabati ni Pastor, hindi nakakatulog. We lose sleep over the most menial things. Binasya ko ni sister, binasya ko na sinabihan ako ng ano-ano, kasi inaway ako sa politics, galit ako sa... We lose sleep over the most menial, the most insignificant things in life. Correct? And here's Peter, scheduled for execution, and the night before, he is fast asleep in the dungeon. Paano siya nakatulog? Paano siya nakatulog? Nasaan si Pedro nung bumabagyo sa Mark chapter 4? Nasa bangka. Nasaan si Jesus? Nasa bangka. Ano ginagawa ni Jesus? Okay. Akala ng ibang Christian, lalo mga leaders, lalo nung nag-pandemic, akala natin, kapag kasama natin si Jesus sa bangka, hindi tayo tatamaan ng bagyo. Hindi yun totoo. Akala naman natin, pag tumama yung bagyo, nabasa tayo, tayo lang ang nabasa. Nung si Jesus nasa bangka, bumagyo, pati si Jesus babasa. Basa. Nung lulubog na yung bagyo, pinasok ng tubig, pati si Jesus tinamaan ng tubig. Tama. Nakikita lang natin yung sinabi niya, peace be still. Hindi natin nakita yung process papunta dun. Na si Jesus kasama ng mga disciples, nung inuuga ng alon yung bangka, tapos nung pinasok ng tubig at lulubog na, nandun si Jesus. Sa sobrang takot nilang lahat, sabi nila, Lord, wala ka bang pakialam, mamamatay tayo. Don't you care if we drown? Tapos nirebuke ni Jesus yung, sa simpleng Tagalog, pinagalitan niya yung ulan. Psst! Huminto. Takot silang lahat, sila itong kasama natin. Natatakot sa kanya yung ulan. Nandun si Pedro, nakita niya yun. Nandun din si Pedro nung hinuli si Jesus. Sabi niya, handa akong mamatay para sa'yo. Tinaga niya si Malchus, tinamaan sa tenga. Wala pang taong nananaga ng tenga. Nakakita taong nananaga ng tenga. Ano yan, ninja? Itutumba niya talaga yung tatagain niya sa leeg o sa ulo, nakaiwas, nahagip yung tenga. Tama? Sobrang bait ni Jesus, binalik yung tenga. Bakit? Kasi kung hindi binalik yung tenga, pati si Pedro huhulihin. Hindi sabay sila mamamatay. Nagets ha? Hanggang doon, sabi niya, Lord, handa akong mamatay para sa'yo. Hanggang binalikan siya ni Jesus, naalala niya kung paano siya tinawag. Tapos ngayon, nakaschedule na siyang mamatay. Tapos, ang ginagawa niya, natutulog siya. Alam niyo kung paano siya nakatulog? Tanong niyo paano? Hindi yan dahil sa pagod eh. Hindi ka kayang patulogin ng pagod kung alam mong mamamatay ka bukas. Acts chapter 12 yan eh. John 21, ang sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, makinig ka. Pag matanda ka na, pagtanda mo, dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto at mamamatay ka para sa akin. Sundan mo ko, Pedro. Acts chapter 12 pa lang yan. Hindi pa siya matanda. Alam ni Pedro
Sabi ni Jesus, pagtanda ko, mamamatay ako para sa Kanya. Hindi pa ako matanda eh. Kahit sabihin ni Herodes na mamamatay ako bukas, hindi naman yung salita ni Herodes ang bumubuhay sa akin, yung salita ni Jesus. This is when you'll realize na si Joshua, napakahirap ng trabaho niya, pero hindi sinabi sa kanya, Lord Joshua, halika dito. Tawagin mo lahat ng pinakamagaling, pinakamalalakas, planuhin nyo na agad. Hindi. Ang sabi ni Lord sa kanya, Joshua, halika dito. Ito muna ang bilin. First order of the day. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so you may be careful to do everything written in it, and you will be prosperous and successful. Joshua, makinig ka sa akin, anak. Marami kang gerang lalabanan. Ito ang pinakauna. Huwag mong kakalimutan. Huwag mong kaligtaang basahin ng aklat na yaon. Dilitilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh ay sasa iyo. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasa iyo saan ka man pumunta. Ang sabi niya sa Isaiah 43 verse 2, pag tumawid ka sa apoy, hindi kayang sunugin. Pag tumawid ka sa ilog, hindi ka kayang anurin, kasi kasama mo ako. Hindi sa hindi ka tatawid. Tatawid ka, pero hindi ka masusunog, kasi hindi kita iiwan. Hindi po yan theory. Yan ang totoong buhay pag sumunod ka sa Diyos. Hindi po ito madali. So I'm here to challenge you all. Listen, men, man up! Hindi po madali. Hindi ka nga Kristiyano, mahirap na maging lalaki. Ang dami expectation sa'yo. Lalo pag Kristiyano ka, mas mataas ang expectation sa'yo. Mas hindi ito madali. Hindi madaling maging Kristiyano, maging lalaki, at represent si Jesus. May asawa ko. Paano ko siya mamahalin? Paano kita mamahalin, Lord? Ganito, sundin mo yung sinasabi ko. Ano yung sabi nyo? Mahalin mo yung asawa mo gaya ng pagmamahal ko sa inyo lahat. Madali ba yun? Mag-alay ka ng buhay. Lahat yun mahirap eh. Wala ang pinapagawa si Lord sa atin na madali. Lahat mahirap. Hindi nga lang mahirap, imposible. Lahat imposible. Kaya ka binigyan ng imposible. Alam mo kung bakit? Para hindi mo iiwan si Lord. Kasi lahat ng dadaanan mo imposible, hindi ka lalampas kung hindi mo kasama ang Diyos. Lahat po kayo tinawag ni Lord mag-lead. Lead your heart. Do not follow your heart. Because it's the most deceitful of all. And who can understand it? I know who can. Jesus does. He does. And He has the cure. Nakatayo ako sa labas, kumakatok. Pag pinapasok mo ako, magkasama tayong kakain. Ang ibig sabihin sa kanila, pag kumakain tayo magkasama, yung mas mataas na taong kasama mong kumain, sinasabi niya sa lahat, sagot kita. Kaya sabi ni David, pinaghahanda mo ko ng kainan sa harap ng aking mga kaaway. Sinasabi ng Diyos, kayong lahat na kaaway ni David, sagot ko si David. Yun ang sinasabi ni Lord. Magkasama tayong kakain. Sagot ka ni Lord. Hindi ito madali. Lead your heart. Bring your heart to the Lord. Lead your heart. Lead yourself. Lead your family. Lead your area of influence, because all of you, no matter how small, you have your own area of influence. Amen? And the more faithful you are, the bigger the influence grows. Amen? And that is impossible without the guidance of the Word. Puntahan nyo yung mga cell group ninyo, mga D groups ninyo, mga seminars ninyo. Please, you in this life, you can never learn enough. Kulang ang buong buhay para matutunan ito. Lahat. Hindi ito madali. Pero gusto ko sabihin sa inyo, I've been in church since I was 8. That was 40 years ago. I started ministry when I was 10. Hindi ito madali. Pero sulit ito. Sulit na sulit na sulit ito. Kaya si Pedro, nung sinabi ni Jesus, Pedro, ito ang mission ha. Pagtanda mo, mamamatay ka para mag-glorify ako. Okay sa'yo? Okay po. At doon sa pinakamadilim na gabi ng buhay niya, natutulog siya.
He remembers what the psalmist said, "The Lord grants sleep to those He love." Hindi pa ako mamamatay kasi sabi ni Lord, pagtanda ko, hindi pa ako matanda eh. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen. Be strong in the Lord. Let's all rise. Let's worship the Lord. Hallelujah.